nagkita lang kami sa church, sa Malate Church. Tapos, nagsimula siya sa sa Friendster pa dati. Minessage niya ako. Matagal ko siya bago ni-replyan Sabi ko, parang nakita ko siya sa church. Hindi naman niya ako pinansin. Tapos after 2 years, siya naman yung nagpapapansin. Ako, nagbabrowse lang ako ng mga message sa Friendster. Nakita ko yung message niya. Nag-reply ako, kinuha ko yung number niya. Tapos yun na, doon na kami naging mag-friends. Tapos nanligaw. Hindi nga siya nanligaw No, first time pa lang namin magkita. Kasama pa yung best friend niya. Sa message siya kasamang pinsan. Nagpunta kami sa Robinsons, Manila. Doon kami nagkita. Hindi ko alam na magugustuhan ko siya. Nung una talaga. Kasi payatot. So dati super payat talaga siya Ano pa lang ako noon, sa PC pa lang ako noon, college. Magka-exchange na kami ng text messages. Hindi ako marunong mang-hang up ng phone. Yung mambababa lang, ayaw niya. So parang sabi niya mag-I love you daw ako. Para lang ibaba niya, tapos sinabi ko. Tapos biglang sabi niya, talaga tayo na. Tapos yun, doon na nag-start. Merong isang beses, nag-iwalay na ata kami. Siya yung nag-goodbye, tapos siya rin yung bumalik. Hindi ko in-expect na siya yung makapangasawa ko. Dumating yung oras na nasabi ko sa sarili ko, siya na talaga. Natouch ako na parang kaya pala ng isang bubelga kainin yung sinasabi niya. O sa pag-asawa kasi hindi talaga lahat planado. Darating at darating yung oras na gusto mo na mag-settle. Bilin sa akin ng mom ko kung mag-aasawa ako. Kailangan yung parang pinaghirapan niya yung kung saan siya narating. Yung dad ko rin kasi pareho ng history sa kanya parang rag story sa same story. Hindi ako naman hanggat kaya kong ibigay, gagawin ko. Si Bo bilang asawa, ibang-iba siya sa basketball saka sa bahay. Sobrang bait, tapos good provider siya. Lahat gagawin niya, lagi niya sinasabi yun para sa amin. Sa mga tatay na nagsisimula, ganito pagtimpla ng gatas Una, lalagyan natin yung gatas sa chupon. Kailangan walang tira kasi sayang. Ang mahal ng gatas. Tsaka tatakpan lang natin. Ganyan gumawa ng gatas. O ngayon, nakita nyo na kung gaano ako kabarumbado sa court dito sa bahay. Pinagtitimpla ko ng gatas ng baby ko. Nalaman niyang buntis ako. Super saya talaga niya na speechless siya. Speechless. Natahimik ako. Sabi ko pa sa doktor, hindi ka nagbibiro, Dok. Parang tulala lang ako. Buti na lang okay siya nung lumabas, healthy, gano'n. Nung nalaman namin yun, sabi ko, bilhin tayo ang gamit. Parang sabi ko, bilhin tayo ang gamit ng baby. Sabi nung iba, kahawig ko. Sabi naman nung iba, kahawig niya. Pero feeling ko ako. Nung unang narinig ko yung salita nung baby ko, parang music sa pandinig mo yung mga ganun. Lalo na pagka nababanggit niya, Mommy, Daddy, parang ganun. Lalo na pag natutulog sila. Pag tulog sila, ako yung huling-huli. Yung happiness, di mo may explain pag nandoon na. Mula nung nag-asawa ko, and then nanganak si Mrs., sila talaga yung inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Yung first time ko nga sila nakita nag-mihele, parang gusto ko umiyak. Kasi hindi mo akalain na gagawin yung gano'n. Dati kasi, nung college ako, wala po akong iniisip Ang iniisip ko lang sarili ko. Away kong away. Pero mula nung nagkapamilya ko, parang nagkaroon na pa ng panibagong direksyon. Plus yung maging mga desisyon na ginagawa ko ngayon, parang iniisip ko muna yung mag-ina ko. Lahat gusto niyang gawin para sa family namin, family niya. Lahat ipoprovide niya talaga hanggat sa makakaya niya. At saka gusto niya talaga yung best para sa anak niya. Unang-una, para sa baby ko, mapalaki namin siya ng maayos, mapalaki namin siya ng may takot sa Diyos. Alam naman niya lagi naman namin pinararamdaman ni Mrs. na mahal namin siya. Lagi kami nandito. Tsaka lahat ng ginagawa namin ng mami niya para sa kanya. Hintuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Nandito lang kami, family and friends mo. Huwag ka magbabago. Kung paano ka makisama, sana ganun ka pa rin. Kahit anong mangyari, yun lang. Thank you. And I love you. Para sa misis ko, unang-una, ako yung klase ng tao na na kumbaga, walang inuurungan.
kahit sino pa yan, basta pagdating sa court, hindi ko kayo urungan. Pero pagdating sa asawa ko, ibang usapan yun. Takot ako dyan. Dapat lang talaga siya matakot. Niya, bakit? Ano height mo? Naliliitan ka ba sa akin? Pagka sa court, astig ako. Pagdating sa bahay, si Mrs. ang astig.